Sa harap ng pagpasok sa bansa ng isa pang sakit sa hayop na Q fever, mas pinaigting pa ng pamahalaan ang border control sa mga pumapasok na agricultural products at livestock sa ating bansa. Sa katunayan, inaasahang magiging fully operational na sa susunod na taon ang kauna-unahang border facility ng bansa. Si Claysel Pardilla sa sentro ng Balita Live. Audrey, 5 cold examination facility and agriculture ang nakatakdang itayo dito sa ating bansa. Yan ay para maharang ang mga sakit, peste at agricultural smuggling. Nakapamiminsala na nga sa sektor ng agrikultura, may banta pa sa kalusugan ng tao ang mga sakit sa hayop, gaya ng bird flu, African swine fever at Q fever disease na nakapasok na sa ating bansa. Panabla dyan ang Department of Agriculture, 5 CEFA o Cold Examination Facility for Agriculture na itatayo ng DA. Magsisilbi itong first border facility kung saan masusing iinspeksyonin at susuriin ang mga inaangkat na baboy, manok, isda, halaman at iba pang agricultural product para harangin ang pagpasok ng mga sakit at peste sa ating bansa. Naumpisahan na ang isang CEFA sa Angat, Bulacan na sinasabing matatapos at magiging operational sa susunod na taon. Palalakasin din ng DA ang iba pang daungan sa bansa para masawata ang agricultural smuggling. Target ng ahensya na mag-issue ng administrative order na mag-uubliga ng pre-shipment inspection sa mga inaangkat na produkto. Ibig sabihin, bago pa makarating sa Pilipinas, kailangan inspeksyonin, i-test at magpasa ng kaukulang dokumento, patunay na ligtas ang mga imported na produkto. Kaugnay nito, inihayag ng Department of Agriculture na tapos na ang investigasyon sa kontrobersyal na pagpasok ng Queensland o Q fever disease sa bansa. Hunyo nang kumpirmahin ng Bureau of Animal Industry na nagpositibo sa Q fever ang mga inangkat na kambing mula Estados Unidos. Ang Q fever ay sakit na tumatama sa kambing, tupa at baka. Zoonotic disease, kaya nakakahawa sa tao at maaring magdulot ng flu-like symptoms o trangkaso. Tapos na yung result ng investigation. So we can expect within the week magkakaroon ng ilalabas yung result ng investigation. Sa isang pahayag, iginiit ng US Department of Agriculture na nagnegatibo sa Q fever disease ang mga kambing noong December 2023. Na pareho sa nakuhang resulta noong Pebrero 2024 habang nakakwarantina ang mga ito sa Pilipinas. Lagpas na raw sa incubation period ang sakit nang magpositibo ang mga kambing sa isa pang test sa ginawa ng BAI noong Abril. Pero ayon sa DA, merong Q fever through ELISA ng doon sa nung dumating nung unang itinest dito noong January 11. Audrey, ayon sa Department of Agriculture, mahalaga yung CEFA dahil sa ngayon, open check yung ginagawa sa pag-inspeksyon ng mga agricultural products. Pero kung may CEFA, 100% yan makikita ng Department of Agriculture. Magtatalaga din ng mga condemnation facility para kung may problema yung isang agricultural na produkto, kung halimbawa positibo ito sa bird flu o African swine fever, ay immediately agad-agad madadala yan sa condemnation facility. Audrey? Maraming salamat, Claysel Pardilla.